Nagkalan ng Pastor Evangelista Willie Almeida, namin minamahal nagkalan na sa Pastor Dines Almeida kabalik. Ikat po na mga beloved children, ako saan dito itinuturo po ang purong ebanghelyo ng kaligtasan, kalakip ang kapangyarihan na pagpapala na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At unang tigit sa lahat, ako muna nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakal at pagsamba sa ating pamapagpalang ang mabanal sa langit sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubukol ng pagkapalat biyaya. And I give double honor and respect to our beloved and noble Pastor Evangelist Willie Almeida, the prophet of God, and we always treasure, remember the teaching of our beloved noble San Pastor Dines Almeida. At pagpati na rin po ng magandang gabi sa kanilang mga beloved children, the whole family, sa lahat po natin minamahal, iniibig ng mga kapamanggawa, sa lahat natin mga beloved regular listeners, sa lahat, maging sa ating lahat ng mga webcaps viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, ating mga beloved Minister Willie James Almeida Jr., beloved Pogs, beloved Teen, ang mga beloved children, sa lahat ating mga kapamanggawa, mga kapatiran po dyan sa United States. Amen, praise God. Maging dyan po sa parte ng London, sa Canada, sa Russia. Amen, praise God. Maging sa North and South Africa, yan din po sa may party po ng Middle East, sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, at dyan po sa Hong Kong, Singapore, at sa lugar din po ng Cambodia na kung saan laging nakantabay ating mga kapatiran. Amen, praise God. Magandang gabi po at welcome to the Royal Family of God. Amen. At ngayon po yung araw po ng Sabado, mainibig ko at ito po yung mga kapatid sa Malapanahon, Brother Hill Cruz. Amen, praise God. At sa lahat ng ating minamahal iniibig ng mga kabayan, naghanap po ng katotohanan, naghanap ng kagalingan ng karamdaman, katugunan ng mga problema sa lunin, huwag naman po kayo basta makontento, tagapakinig naman dito sa Radyo Bacos, Makatalo po mismo sa amin po mga banal gawain dito po sa Metro Manila. At nais po namin minamahal, ginagalan pa sa Evangelista Willie Almeida, kayo po makatalo sa amin po banal gawain sa araw ng bukas. Ating general worship every Sunday, alas 10 po tayo hanggang alas 5 po ng hapon, at tayo pinaka-live streaming. Hindi po, please log on to www.jmcim.tv. Amen, praise God. At ang ating naman pong TV program ongoing din po ngayon sa PTV4 every Saturday, 11 to 12:30 po tayo ng madaling araw na linggo. At ang ating radio program, 4-7 sa mga nais po magpasalamat natin mga kapatiran. Amen, praise God. Tayo patuloy na magpuri sa ating dagalan niyo sa buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Annalisa Almeida Smith, sa makalangit na awiting yan sa araw na yun. Bago pa tayo magpatuloy, tayo po muna magkasya pong dumalangit sa ating dagalan sa buhay. Amen. Opo, dakina mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang dalangin po namin minamahal kinagalan ng Pastor Evangelista Willie Almeida, yung huli propeta ng Diyos. Minsan pa kami nagpupunin kapasalamat ng pong banal gawin, minsan papawid sa lapon isang oras sa magkatanghal, at ang aking pong dalangin sa iyo. Mahal po ng Jesus, sa lahat po namin minamahal iniibig ng mga radio listeners, anuman po ang mataglay na karamdaman, mabigat na problema sa lornin, tugunin mo po sa iyong himalang kapamaraanan, at higit sa lahat, mahal po ng Jesus, patuloy mo silang kausapin, patuloy mong buksan ang mga spiritual na pangunawa upang sila din aming mga kapiling sa aming paglilingkod sa iyo, Diyos. Bago po yan, minsan pa kami minakahabagan ng kapatawaran sa lahat namin ng kukulang sa aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway daman sa hindran sa kasal in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal pa sa Kristo, asang yan po nakapagbasa ng mga radyo set kayo po na sa
dati. Nandiyan po sa lusok ng pagkakasala. Ang mga iba po'y walang kapayapaan sa puso at isipan. Ang mga iba hindi kumikilala sa Diyos. Ang mga iba po'y mga wasak na mga kabataan na nalulung sa pinagbabawal ng droga. At ang mga iba naman po ay nandiyan po sa mga hindi kumikilala sa Diyos upang sila makakilala at paglingkod sa ating pinakamamahal na sakripisyo sa pamamagitan ng gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kami po natin ito pinagpalap binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Friends, so po ito ako po binibigay ang una po magpasalamat ating pong beloved Sister Judy Mancera. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Way back 1995, mga minamahal, nung ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na talagang ako po'y number 1 na taga-usig sa gawain na ito. Diyan, hindi ko pa makakalimutan yung 1995 ng January, mga minamahal. Una po nakakilala ang aking beloved husband. Noong time na yon, kapapanganak ko lang po sa aming beloved son ng December 1994, mga minamahal, sa Sarian. After that, mga minamahal, talagang nagnana po yung matris ko, yung bituka ko. Talaga pong grabe ang nangyari sa akin. Doon na po nakakilala ang aking beloved husband. Nung makakilala siya, mga minamahal, talagang inuusig ko siya, mga minamahal. Dumadalo siya, iniiwanan niya ako sa private school po, private hospital po kasi yung doon po ako naka-confine, solo ko po yung kwarto. Mga minamahal, iniiwanan niya ako para lang na to. Talagang binabato ko po yung una sa kanya pagkagaling po siya talaga dito. Kalimutan na sabihin niya sa akin na wag mong usigin si mahal na pastor. Lahat na umuusig sa kanya may kinalalagyan. Alam niyo, mga minamahal, may dala siyang Reporter magazine ng mga time na yon. Pinakita niya sa akin na ating minamahal at ginagalang na mahal ang pastor, the end-time prophet of God. Alam niyo, mga minamahal, hindi ako naniwala noon. Pagkos, itinapong ko yung magazine na yon sa mukha niya. Noong time na yung mga minamahal, wala naman po akong colon cancer, mga minamahal. Nagnana lang po yung matris ko, tsaka yung bituka ako. January 8, mga minamahal, nandun naman ako sa hospital. Dinudugo ako, baldi-balding dugo, mga minamahal. Nakauwi po ako nun hanggang dumating po yung February, mga minamahal, na sumakit po yung tiyan ko, nilagnat ako. Alam niyo, mga minamahal, talagang dun po, no ako'y balik sa hospital. Colon cancer na daw po ang aking sakit. Alam niyo, mga minamahal, yung time na yun talagang naalala ko po yung share na aking beloved husband na sabi niya, ang ating minamahal, ginagalang na mahal ang pastor, the end-time prophet of God. Mga minamahal, yung time na yun talagang 4 months na lang po yung ilalagi ko noon. Hanggang lumakas po ako, panay po talaga ang dalo ko hanggang dumating yung time na natanggal po ako sa trabaho kasi hindi po ako nakakapasa for 8 months. Talagang sabi ko, totoo po ang mahal na Panginoon para po sa mga baguhan. Sabi ko noon, dahil nga po mahilig po talaga ako sa mga alahas, talagang in short, talagang materialistic po talaga ako, kaya ayoko pong huminto magtrabaho. Alam niyo, mga minamahal, marami po akong alahas ng mga panahon na yon. Ang sabi ko, dahil nakita ko nga po, hindi rito nag-aalahas, sabi ko, isinanla ko po yon, mga minamahal. Narinig ko po kasi yung pagbibigay. Nung sinanla ko yung mga minamahal, kalahati noon pagsanlaan ko, totally po talagang, binenta ko na po pala yun, mga minamahal. Yung kalahati po talaga noon, ibinigay ko sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. In 1
Jesus. Hindi niya lang ako pinagaling. Pinagpala niya kami. Hallelujah. Bagamat paminsan-minsan dumarating ang kahinaan ko. Kasi po ang aking beloved husband, sa totoo lang po, bihira po kaming magkita niya dahil darating sa gabi yan 12:00. Tapos alis po siya ng maaga sa opisina. So talagang minsan di po kami nagkakausap, ang beloved husband ko. $24,000 yung tuition niya dahil sa private school siya mag-aaral. Pinag-exam ko siya sa isang science school sa Valenzuela. Talagang napakahirap na mga exam, mga minamahal. Dadaan ka ng 3 exam bago ka makapasok doon. Subalit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, walang imposible, lahat posible. Hindi kayang gawin ng tao, mahal na Panginoon, kayang-kaya niya. Alam niyo mga minamahal, yung binayaran ko pong tuition ng aking beloved son, 375. Natawa pa nga po ako kasi doon sa school na pinapasukan niya, 500 pesos, 700 pesos, ano lang po yung field trip. So kasi po galing po siya ng private school. Sabi ko na 375, mahal na Panginoon Jesus, talaga napakabuti mo. Napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved son na yan, from kinder up to grade 6, mga minamahal, consistent honor student yan. Bagamat hindi ko po siya natuturuan, pagdating po ng exam, inililehans lang po siya na aking beloved husband. Kung minsan ako po naglilehans, sabi ko, bahala mahal na Panginoon na magpala sa'yo. Totoo po talaga ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag magtatapat ka, talagang nandiyan ang mga pagpapala niya. Dati po, mahilig po rin ako magpantalon, chain smoker po ako, mga minamahal, talagang taon-taon hinihingi ko yan na tanggalin yung paninigarilyo ko dahil talagang kababae kong tao, malakas akong manigarilyo. Subalit to ako'y mabautisma sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Instant, tinanggal niya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Last year lang, mga minamahal, talagang pinagpala po kami ng sobra-sobra ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa aking trabaho, mga minamahal na dati, ordinary employee lang po ako. Subalit, talagang ang mahal na Panginoon, pag kahit hindi mo siya hingin, pag panahon na pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon, talagang siksik, liglig.
mga bilang telepono sa mga naglalais pagkapatalangin 419-019-419-729-194. Sa maging sa ating mga kababayan, nag-impit po ng pagkapalatbiyaya sa pamagitan ng Team Radio Program. Yung po mga donasyon, pwede po ikulong sa ating pong JMC BDO Purview Bronze 902899574. At bilapin engineer, ating pong pakinggan natin pong panyaya. International Ministry Upcoming Crusades 2015, JMYC Davao City at Rizal Park, San Pedro Street, Davao City on June 6, 2015 from 5 p.m. to 8 p.m. Kawit, Cavite at Kaingen Covered Court, Kawit, Cavite on June 20 to 21, 2015 from 1 p.m. to 5 p.m. Our dearest Jesus loves you. He will heal you and solve your problems through the prayer of Evangelist Wilde Estrada Almeda. The prayer of a righteous man availeth much. Everyone is invited. Amen. Praise the Lord. At yan po ating po mga naka-line up po na mga krusada. Amen. Praise God. Hallelujah. At sa oras po ito, ating po pakinggan naman ang pagpatutuan ating beloved brother Emmanuel Saro. Ilan din po sa mga pinagpalang ni po sa ating mga panoon sa gawain ito. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise Lord, ang mataas sa pagpupuri, pagdakila, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang at dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang Malapastor Wilde Estrada Almeda at sa inyo pong beloved children. Nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ipatutuo ko lang po sa inyo mga minamahal ang himala ng ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dako ng Mandaluyong ng Bible study. Alam niyo po mga minamahal, yung matanda po talagang ang sakit po talaga ng balakang niya. Talagang halos yung nagpupuri po, tayo upo po siya dahil napakasakit po talaga. Pero alam niyo, pinatanggap po siya sa pangalan ni Jesus at binautismuhan. Yung karamdaman niya po sa likod na napakasakit, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe po, tumatalon-talon po siya, umiikot. Sabi niya, pinagaling niya siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi lang po yan yung nabautismuhan po rin yung nakarambuhan po. Isa pong matanda, 101 years old na po siya. Alam niyo po, napakahina na po niya talagang maglakad. Tapos po, mahina rin po yung pandinig at bulag na lang po siya sa sobrang katandaan po. Wala na po siyang makita. Alam niyo po, ang himala ng malapay noon, nagpuri po siya kahit wala siyang makita. Alam niyo po, yung pagbautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya po'y nakakita. Grabe pong himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at lumakas pa po yung paglakad niya at nakarinig na rin po siya. Grabe himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi lang po yan po na isang matanda rin po na 19 years old po na lalaki po. Alam niyo po, napakahina rin ng pandinig at ang hina po ng kanyang paglalakad. Halos inalayan po siya. Grabing hina po talaga. Pero ito'y pinagaling rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung binautismo rin po siya sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin ng ating minamahal, ginagalang Malapastor, ito'y pinalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng mabilis at narinig rin po siya. Grabing pagpapala at nasipo rin kami dito sa gawain ng Jesus Muksit 1987. Pa po, grabe pong himala ng malapay ng aking mahal na magulang. Nagiinuman po sa labas ng bahay po namin sa dako ng Bigutan. May lipat bahay po na brother po na taga Gismol kasi dumaan po sa harapan nila. Sinata niya po, Brad, shot naman Brad. Sabi ng brother, Brad, hindi na ako umiinom Brad. Totoo ang aking Diyos na pinigliling ko. Totoo nagbabago ng buhay ng tao. Nagalit po yung tatay ko. Sabi po ng tatay ko, bakit ba Brad? Yung Diyos ko hindi ba totoo? Alam niyo po, sabi po ng tatay ko na ng brother na, Brad, subukan mo Brad, totoong nagbabago ng buhay ng tao ang aming Diyos na buhay sa gawain ng Diyos Mulkusit. Alam niyo po, na-challenge po aking mahal na magulang. Sabi niya, wala naman daw kan. Alam niyo po, sumama po siya sa dako na nubalit sa may sabarte po. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Pagpunta niya po, sabi niya, bakit iyakan dito sa gawain ng Diyos Mulkusit? Ibang-iba, pagpasok niya po, tama-tama, solo, nag-iiyakan. Nakakadama ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya, natapos na po yung mga awitin na solemn sa mga patutunan po. Doon niya po nakita dating may sakit na cancer, leukemia, diabetes. Ito'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi lang po yan. Dating bakla, tomboy, pilay, bibigay, pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nating binabago
mamahala pa Yes. Tuturing ko rin po yung hindi pa po ako naglilingkod, isang kabataan po talaga. Hallelujah, halos yung mga kapatid ko bugbog sinado po sa akin. Hallelujah. Alam niyo ba, isang kabataan talagang nandiyan, natutubi niyo, balikan niyo, pagmula. Sumagot sa aking mahal na magulang. Alam niyo po, yun ang bautismohan po ako sa pangalan kasi nabangga po ako ng motor sa amin sa lugar sa Mandaluyong. Napakalaki po ng pasa sa aking kanang hita po, mga minamahal. Tapos po, sabi ko mga mahal Panginoon, kung tutukang gawain sa Jismel Kusit, mahal Panginoon, hindi ako inom ng gamot. Kung wala yung pasa sa aking kanang hita, alam niyo po, time po noon, araw ng Biyernes, sumama po ako dito, mga minamahal. Doon po, nakita ko po na nagpupuri po, nagpalakpak po ako. Alam niyo po, hallelujah, hindi po kayakin, lumapit po ako dito sa harapan, tinanggap ko po sa Diyos at hari na aking buhay. Alam niyo po, pagkatapos po noon, nagpabautismo rin po ako sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, aaminin ko na sa aking mahal na magulang na nabangga ako ng motor, napakalaki ng pasa, kasing laki ng isang dangkal po talaga, alam niyo yung himala. Pagdating po sa bahay po, sabi ko, man, nabangga po ako ng tricycle, napakalaki po ng pasa. Ito po mo, alam niyo po, pag angat ko ng isnak, ito'y pinagaling na wala po yung pasa. Himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi lang po yan, binago pa aking buhay, patuloy kang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na wala aking paginigil yung pagmumura. Minsan pinagaling ako natin at binago na ating pinakamamahal na Panginoon. At minsan pinapalalahanan po ako natin pinakamamahal na Panginoon. Ako po yung sakit ng almoranas, patisis, pero ito walang imposible sa ating pinakamamahal na Diyos. Ako'y pinagaling rin ang ating pinakamamahal na Panginoon at ipatutuo ko rin po sa inyong mga minamahal. Ayun, nagpuri po kasi sa amin sa Lapid Brother na baguhan pa lang po siya. Alam niyo po mga minamahal, dating sementeryo po ang kanilang bahay, mga minamahal. Nandyan po talaga yung pamangkin niya, Palimang Katri. Lagi po nagkakanana, nagkakaluga, talagang nandyan po talaga na marami po masamang espiritu. Alam niyo po, nagpuri po kami. Talagang pagluhod po lang na po namin, nanghingilabot na po ako. Pagpikit po namin talagang hindi naniwala po sa nakakita po talaga ako ng demonyo. Talagang mga minamahal, kung dati-dati takot na takot po ako, pero binigyan tayo ng katapangan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, ni-review ko sa pangalan ni Jesus ang unang dalangin namin, minamahal, ginagalang mga pastor. Alam niyo po, parang bulang na wala at patuloy po namin nagpupugpuri. Pagkasulim naman po, alam niyo po, hindi lang po demonyo, marami pong espiritu na nagsisigawan, nananakot po talaga, pero walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Totoo ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran, makapangyarihan, nagpapalaya sa masamang espiritu sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, pagpatuloy ni-review rin po namin, alam niyo po, talagang himala na malapay yung pamangkin niya na nagkaluga. Ngayon, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At nasave na po ang buong pamilya niya. At nagbunga rin po siya ng isang brother na dating adik sa lugar ng Block 37. Alam niyo po, mismong magulang niya, bugbog sirado. Talagang wala po talagang kapayapaan sa puso't isipan. Pinapatulog niya lang yung nanay niya, inuto niya lang, ninanakaw niya yung cellphone, tapos ibibenta po niya po ipang sasyabu. Pero kabaga naman na Panginoon, may sakit din po siyang karamdaman na insomnia ngayon. Pinagaling at binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At saka yung isang brother rin po na sa lugar namin, isang adik rin po talaga, mismo asawa niya, anak niya, bugbog sirado. Isang linggo walang kain-kain, puro siya bulang po talaga sugal. Pero kabaga naman ang Panginoon Jesus, siya'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus at siya'y binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya hanggang dito lang po, ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga kapatid, sa pinagpalang patutunyan niyo pong napakinggan kung paano sila pinagpalang binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At minsan pa natin pakinggan, beloved engineer, at yung pong paanyaya. Plugging.
beloved co-preacher. Praise the Lord. At tayo po ay nawalas. City at Rizal Park, San Pedro Street, Davao City on June 6, from 5 p.m. in the court, Kawit, Cavite, 1050. From the Jesus loves you. He will heal you and solve your problems through the prayer of evangelist William. Prayer of a righteous man availeth much. Everyone is invited. Natin pong worship every Sunday. The Jesus Miracle Crusade International Ministry Upcoming Crusades 2015 JMYC Davao City at Rizal Park, San Pedro Street, Davao City on June 6, 2015 from 5 p.m. to 8 p.m. Kawit, Cavite.
Amen. Praise the Lord. At yan po ating po mga krusada na nakalina po ng Jesus Miracle City International Ministries. Araw po ng bukas po niyo pangalitan natin pong General Worship every Sunday. 10 po ng hapon. Diyan po yung 3 beses na dito sa Ibang Morant Sports Complex sa Roses Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa dating Pantrango Terminal. At ongoing pa rin po ang ating pong TV program sa PTV Pro every Saturday, 11 to 12:30 po tayong madaling araw na linggo. Ibang praise ka. At ang ating radio program dito po sa Radyo 1, DZME Kisit, 10 sa inyo po matalapit na mula lunes hanggang Sabado, alas 11 po tayong alas 12 po ng ating gabi. At dyan na po natapos ang unang bahagi natin mga gawain bago po tayo makapanginig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tayo po muna magpakita at pong himpilan ng radyo. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang, punong-puno ng impormasyon. Laging handa sa public service. Ang pagpapagong anak mo sa AM. Ito ang DZME 15:13. Oras sa mga buluan, alas 11:32 ng gabi. Sa ospatid, dako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating panalagawain. Ito pong pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan pong pagkataon. Akin na po pinagkakalob sa ating beloved ordained preacher, Rob Blanco. And God bless you, my beloved co-preacher. Praise the Lord. At tayo po, ay sama-sama na po puri magbulhati. Nagbibigay ng pinamataas sa pagpaparangal pagsamba sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Ang ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin ng ating mahal na Panginoon. We give double honor to our beloved noble evangelist, Buldes, Brother Meda, the end-time prophet of our loving God. Praise the Lord sa ating beloved noble son pastor, Lina C. Almeda. We'll never forget her. We'll always remember and her teachings, her blessed memory. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Sa mga beloved children, ang ating beloved noble parents of the Lord, magandang gabi po. At sa lahat ng ating minamahal, mga beloved co-preachers, beloved co-workers na vineyard of the Lord, sa lahat ng ating minamahal kapatid na nakikisa sa gabing ito, at sa lahat ng ating minamahal mga kababayan na sumusubaybay ng banal programa ito. Magandang gabi po. Tayo po may minamahal magkaisang kumalangin. Dakila po namin ang mga Diyos na mapanin sa lahat, hari na mga hari at Panginoon na Panginoon. Dakila no ikaw ng lahat ng bagay, mahabaging Diyos sa punong-puno ng pag-ibig, aming pinakamahal na Panginoon Kristo. So nanalangin namin ang malkinigal ng Evangelista Buldes, Brother Meda, your end-time prophet, nililing po namin mahal na Panginoon patnubay, ang iyong paglangis, yung mga salita, sa ganakin, wala po kung magagawa, mahal na Panginoon, mangusap po sa lahat ng amin mga kababayan, at alisin mo at maadilangin, bind the power of darkness, demons of unbelief and doubts cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amin naman natin pumbuksan dito po sa mga Revelation, Apokalipsis, Kapitulo 22, 18 at 19, sapagkat namin na mahal yung compromise ay napakadelikado, may mahal. Hindi pwedeng salitang pwede na rin. Hindi po pwede yung salita na yan patungkol sa salita ng ating mahal na Panginoon, wala sa bokabularyo ng ating mahal na Panginoon. Eksakto ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya may warning ang ating mahal na Panginoon. Huwag magdagdag, huwag magbawas, amin na mahal. Kung anong sinabi ng ating mahal na Panginoon, hindi pwedeng baguhin, amin na mahal. Ang gawin mo, sundan mo at sundin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon dahil napakasagrado at ang kaligtasan ay pinakamahalaga, amin na mahal. Praise the Lord. Basahin po natin, mahal. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatang 22, talatang 18 at 19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daradagdagan siya ng Diyos na mga salot na nakasulat sa aklat ito. That's right. At kung ang sino man ay magalis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang mga bangsa po ng buhay, kawin ng buhay, at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Amen. Amen. Kami naman yung salitang prophecy, sure po yan. Hindi po hula. Yes. Kami naman, kulang ang bokabularyo ng ating Tagalog. Kami naman, prophecy yan. Prophecy. Hindi po hula. Kami naman, pagkahula, hindi po sigurado yun. Yes. Ito prophecy, sure po ito. Sigurado. Hindi po tayo naghuhula dito. Kami naman. At pagpairalin po natin yung katagang pwede na rin. Huwag na natin pag-usapan ang salita ng Diyos, ang Biblia. Yes, right. Magkwentuhan na lang tayo ng ibang bagay. Nakakahiya sa mahal na Panginoon, minamahal. Marami ang gumagawa kasi niyan.
Pinipili lamang ang salita ng ating mahal na Panginoon. Minamahal, yung gusto nila, i-twist nila, o yun lamang pipiliin nila, yung aangkop sa kanila. Minamahal, hindi po yun. Ang ating mahal na Panginoon ay pinipili lamang niya yung maghayag ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat, minamahal, napakasagrado ng kaligtasan ng tao. Amen. Hindi ko sino-sino lamang po, minamahal. Sinusubok, sinisiyasat ng gusto ng ating mahal na Panginoon. Karapat dapat ba ang mga ngaral na mangaral ng salita ng Diyos? Minamahal, sumasabay din yung kaaway, meron din po siya mga ahente. Yes. Minamahal, para naman in-neutralize niya yung gawa ng ating mahal na Panginoon, para hindi maligtas sa mga tao. At ang sukatan ng ating mahal na Panginoon, yung puso ng tao. Hindi yung galing, hindi yung talino, minamahal, hindi yung kilala ka at may influensya ka, kaya ikaw ay dapat paniwalaan. Hindi po, hindi mahusay, hindi yung sa husay mo sa pagsalita, matipuno ka, malakas, mataas ang pinag-aralan, masipag sa mga bagay sa libutan, maabilidad. Hindi po yan ang sukatan, minamahal. Ano ang laman ng iyong puso? Yan ba ay nanatiling gumagalang sa salita ng Diyos? Sinusunod ang salita ng ating mahal na Panginoon. Come what may, kahit mahirapan ka, basta itong salita ng ating mahal na Panginoon, susundin mo baga? Ay na mahal. At hindi hinahaluan. Ang purong salita ng ating mahal na Panginoon, hindi adulterated. That's right. Minamahal, hindi nahaluan ang sariling kuro-kuro. Samuel chapter 16 verse 7. Ang ating mahal na Panginoon nakatingin sa puso ng tao. Hindi kung sino tayo. Magaling ba tayo? Minamahal, lahat lang yan pawang bastahan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ano ang ating puso? Minamahal, basahin po natin sa unang Samuel kapitulo 16, 7. Ito po sa unang Samuel, kabanata 16, talatang 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, Right. sapagkat aking itinatakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Amen. Ang tao po, ang tinitignan yung anyo ng tao. That's right. Ang ating mahal na Panginoon, higit pa dyan, ang kalooban ng tao, kanyang puso. Minamahal, ano ba ang puso ng tao? Jeremiah 17:9 and 10. Ang puso ng tao, madaya. Yes. Minamahal, ating pumbasahin. Jeremiah 17:9 Dito and po, 10. sa aklat ng Jeremias, kabanatang 17, talatang 9 at 10. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. Amen. Minamahal. Kapag ang puso ng tao, minamahal, ay punong-puno ng kasamaan, ibig sabihin niya, wala doon ang Espiritu ng Diyos. Yes. Minamahal. Kaya ang tao po, likas na masama ang kanyang puso. Sapagkat yan po ay walang Espiritu pa ng ating mahal na Panginoon. You need the Spirit of God. Out of the heart, minamahal, proceeds lies, adultery, minamahal, lahat ng masasamang bagay. Kaya kung wala kang Espiritu ng Diyos, kawawa ka. Yes. Minamahal, alipin ka ng kasalanan. Alipin ka ng lahat ng kasamaan. Ezekiel chapter 36 verses 26 and 27. Minamahal, ang pangako ng ating mahal na Panginoon, kapag iyong tinanggap ang ating dakilang Diyos sa iyong puso, ano po sabi, minamahal? Ezekiel 36, 26 and 27. Dito po sa aklat ng Ezekiel, kabanatang 36, 26 at 27. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. That's right. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. At inyong iingatan ang aking mga katulan at isasagawa. Amen. Amen. Tignan niyo po, minamahal, ang pangako ng ating mahal na Panginoon, yung masamang puso na yan, minamahal,
babaguhin ng ating mahal na Yes. Panginoon. Oh, Romans 8:9, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ, he is none of His. That's right. Hindi ka pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kapag wala sa iyo yung Espiritu ng Diyos, ay alipin ka talaga ng kasalanan. Kaya tuso ang Diablo, mga minamahal. Gagawin niya lahat ng paraan, ang minamahal, para madaya ang mga tao. Tila baga pareho ng salita ng Diyos. O, kita niyo po yan? Sabi ng ating minamahal Ginigal Evangelista Valdez Almeida, there is a thin line between God and Satan. Manipis, kasing nipis lang po ng isang pahina ng Biblia. Kung wala kang Holy Spirit to give you wisdom, discerning of Spirit, ay minamahal, isipin mo tama na lahat ng pinapangaral sa iyo. Yung pala, daya na. Kaya ang pasiyan palagi, salita ng Diyos. Word of God, minamahal. Kapag ka medyo lumilihis na sa salita ng ating malapay na ba, amin naman, mag-isip na. That's right. Hindi po ito totoo. Amen. Amin naman. O katulad ng doktrina ng pagka-Diyos ng ating pinakama. Pwedeng isipin ng ilan, ay basta niniwala ka sa Diyos. Wala namang depression kung tatlong persona o isa lang ang persona ng Diyos. Hindi pinag-usapan yan. Basta niniwala ka sa Diyos. Naglilingkod ka rin naman sa mahal ng Panginoon. Amin na mahal. Magandang pakinggan, katwiran. Amin na mahal. Pero, yung ba, nakasaad sa banal na salita ng Diyos. Amin na mahal. Basta naglilingkod ka ba? Ha? Sa tingin mo, makatuwid ka naman. Di ka naman pumapatay na tao. Ha? Di ka naman nagnanakaw. Sa tingin mo, yun lang. Amin na mahal. How about the other commandments? That's right. Ang dami ng commandments. Amin na mahal. At ang sabi mo sa Banal Kasulatan, magkasala ka lang sa isa. Nakasala ka na sa lahat. That's right. Amin na mahal. Ano ibig sabihin yan? Abay, sisikapin mo pa paano? Amin na mahal. Masunod mo ang lahat ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi ka rin pala makarating doon. Amin na mahal. Paano yan? So we need God. Yes. Hindi natin kaya bilang tao, pero ang ating mahal na Panginoon, walang imposible sa Diyos. Amin na mahal. That's right. Kaya wag po tayo makinig sa katwiran ng tao. Mapaglinlang, madaya. Ay na mahal. Okay. Gamitin mo yung God-given wisdom and intellect to study. Basahin mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Kung hindi mo gamitin, amen ka lang ng amen, that's foolishness. Hindi mo ginamit ang binigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon na talino. We are made, we are created in the image of God. Ang ating mahal na Panginoon, matalinong Diyos. Kaya ang nilikha niya, matatalinong mga tao. Bakit hindi natin ginagamit? If hindi mo ginagamit ang talino binigay sa iyo, you're a fool. Amin na mahal. Ano bang? Napakahalaga ng kaligtasan namin na mahal. Sino pong magmamalasakit niyan? Ipagmalasakit mo lang sa iba? Sabihin sa iyo, ligtas ka. Kahit anong gawin mo. Sasabihin mo, oo nga. Sige, tama ka. Yun lang ba, minamahal? Hindi ka na magsaliksik? Ang sabi po sa John chapter 5 verse 39, search the scriptures. Yes. Utos ng ating mahal na Panginoon. Gamitin mo ang iyong isip, ang iyong puso. Search the scriptures. And you pray to the Lord for the guidance of the Holy Spirit. Kasi kung iyong sariling talino, amin naman, madaya ka ng kaaway. Kaya nga po ang ating mahal na Panginoon nagsabi rin po, I will give you pastors according to mine heart, who will feed you with knowledge and understanding. Nagpapadala ang ating mahal na Panginoon ng kanyang totoong pastor. Galing sa kanyang puso, hindi madaya, hindi nag-adulterate na salita ng Diyos, hindi adulterated, puro na salita ng Diyos, buong katotohanan ang pinapangaral para hindi ka malihis. May pagmamalasakit, nag-ayuno, amin na mahal, between life and death, umiiyak, tumatangis sa ating mahal na Panginoon. Ang mga naliligaw ng mga Yes. kinakalaban ng kaaway through prayer and fasting. Ano yung spiritual battle ito? Para agawin ng mga tao sa kamay ng kadiliman, kami na mahal, para sila mahango sa makasalanang buhay. Spiritual battle. Kami na mahal. John chapter 5 verse 39. Acts, kami na mahal, 17:11.
Ito po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 5, talatang 39. Ito po sinasabi ng banal na kasulatan. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na ang mga gayon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatuto tungkol sa akin. Amen. O, saliksikin daw natin, maminamahal. Dahil dito yung makikita kung may kaligtasan ka ba o wala. Yes. Maminamahal. Kapag wala na sa salita ng Diyos ang iyong ginagawa, wala kang kaligtasan. Amin, makapal ang Biblia. Amin na mahal. At ang Biblia, salita ng ating mahal na Panginoon. Mabuti nga po, amin na mahal, ang ating bansa ay malaya. Yes. May lugar na hindi ka pwede magbasa niyan. May lugar na pinipigil yan. That's right. Malaki ang penalty niyan sa ibang lugar. May mga lugar na grabe ang persecution. Amin na mahal, yung pahina, isa ang pahina ng Biblia, patago, binabasa nila yan. Minamahal, wala silang kalayaan. Doon sa mga bansang yan, doon pa nila binabasa sa mga lugar na tago. Talagang uhaw na uhaw sila sa salita ng ating malapain. Samantalang dito, naglipa na ang Biblia. Amen. Ay grabe, pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. That's right. Kahit saan mayroong Biblia, may nangangaral pa. Amin na mahal. Kaya, saliksikin po natin. Acts 17 verse 11. Amin na mahal. Dito po sa mga gawa, Kabanatang 17, ang talata po ay tunay na matatalinong mga tao. Ating masahin, maminamahal. ngayon lalong naging marangal-rangal ang mga ito kaysa sa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Yes. At sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Tingnan niyo, maminamahal. Matatalino. Mayroon din pong mga mangmang Mayroon din pong nagwalang bahala, nagkibit-balikat lang. Hindi ba lang buklatin ang salita ng ating mahal? Kung talagang totoo ba yung sinasabi ng mga ngaral na yan? Sige, tingnan natin. Ito sinaliksik ng mga Kristiyano rito sa binasa natin, maminamahal, kaysa doon sa ibang mga lugar. Hindi nila sinasaliksik. Kaya sila, bahala na. Hindi po ganun, maminamahal. Mas mararangal ito, mas matatalino ang mga taong ito. Maminamahal. Imagine naman, ang consequence, everlasting damnation or everlasting life in heaven. Walang hanggan po yan, maminamahal, ang iyong sinusugal. Pag pinabayaan mo ang kaligtasan mo sa iba, sa sabi-sabi, maminamahal, forever and ever, ikay magdurusa. Maati mo yan? Sino ang magmamalasakit para sa sariling kaluluwa? Bagaman, mayroon din ginagamit ng kaaway, hindi mo pa naman sabihin, kasi mahal ang Panginoon, dinaya niya ako Tinuro niya kasi mali Sasabihin sa iyo ng mahal ang Panginoon, bakit ka nagpadaya? That's right. Ba't ka naniniwala basta-basta? Andiyan naman ang salita ng Diyos. Para yung buklatin, basahin, katulad ng mga binasa natin kanina, mas mararangal sila kaysa sinaliksik nila na buong sikap ang salita ng Diyos. Amin na mahal. Hindi sila nagaya. Gayon din, maminamahal. Romans chapter 14 verse 12. Sapagkat bawat isa sa atin magbibigay sulit. Yes, hallelujah. Hindi ka pwede magdala ng padrino mo sa harapan ng ating malapain. Anong ginawa mo sa iyong buhay? Paano mo pinahalagaan ang kaligtasan? Ay na mahal, ang iyong kaluluwa, ating basahin. Dito po sa mga Roma, Kabanatang 14, talatang 12. Kaya nga ang bawat sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Amen. Bawat isa. Hindi ka pwedeng magdamay. That's right. Mahal ang Panginoon naman kasi naman siya Wala kang po pwedeng ikatwiran. Ikaw ang tatanungin ng ating mahal na Panginoon. Ano ang pagsisikap na yung ginawa para sa iyong sarili? Amin na mahal. Ezekiel 3:17-21, sa bahay na lang po natin basahin. Dito naman, saan ang mahal na Panginoon? Ang kanyang totoong mangaral. At ang pangangaral, maminamahal, ay it is a must. Ito po ay talagang kinakailangang sundin ng mga totoong mensahero ng kaligtasan, sapagkat kung hindi nila ginawa ang buhay ng mga mapapahamak at hindi nila na-warningan at ang kanilang sariling buhay nasa panganib, sisingilin ng malapay ng Diyos. Amin na mahal. Kaya to the extent ating minamahal ginigalibang lista, nung inutusan ng ating mahal panakyatin ng talipaw sulo, inutusan ng mahal Panginoon na rebukin ng komunismo sa ating bansa.
Bagaman nandyan ang mga death threat, nandyan ang minamahal between life and death ang mga pag-aayuno. 54 days, 40 days, 21 days, na hindi halos mabilang mga minamahal, 140 days, 93 days, minamahal. Para isipin natin, wala na yata kaligayahan ng totoong mensahero ng ating mahal na Panginoon. Grabe, minamahal. Wala nang kaligayahan sa mundong ito. Sa langit na lang talaga minamahal. Yes, amen. Pagbalik ng ating mahal na Panginoon, doon na lang ang totoong kaligayahan. Habang nandito, iligtas mo mga tao. Ang utos ng ating mahal na Panginoon, very urgent, mga minamahal. It's between life and death. Pag inutusan ang mag-ayuno, ang man of God para sa kaligtasan ng mga tao. Akyatin ng talipaw, sulo. Pinakadelikadong mga misyon na ganyan. Wala magagawa ang man of God. Buong kagalakan, ibibigyan niya kanyang buhay. Yes, hallelujah. Amin naman para sa kaligtasan ng mga tao. Subalit, kapag ang mga tao ina-warningan na at nagkibit balikan, amin na mahal, Acts 3:23. Tignan po natin, amin na mahal, ang warning ng ating mahal na Panginoon. Ibinigay na buong buhay sa paglingkod sa mahal na Panginoon, ng mahal of God, ng totoong propeta ng ating mahal na Panginoon. With all fasting and prayer, araw-araw nag-aayuno, araw-araw tumatangis sa ating mahal na Panginoon, nagpupuyat para sa kaligtasan ng mga tao. Iniluluhod, maminamahal, hours on end. Oras ang binibilang sa pagluhod. Aminamahal. Magastos ng milyong-milyong salapi sa mga krusada. That's right. Aminamahal. Hindi nag-iimbak ng mga pera sa bangko. Hindi po yan ang trabaho ng propeta ng ating mahal na Panginoon. Amen. Aminamahal. Wala nang magastos. Buhay na ang gagastusin. Tignan niyo po yan, maminamahal. Kung may milyon-milyon, bilyon-trilyong salapi, kulang pa. That's right. Maminamahal. Para sa buong mundo na maligtas ng mga tao, we will hold crusades, maminamahal. Walang humpay na mga krusada sa buong mundo. Yes, amen. Maminamahal. Pero kahit walang pera, kung anong meron, nagyayaman. Ang paa ng ating minamahal kinigalabang lista ang ginagamit. Mga panahon noon ng trials pa ang ating banal na iglesia. Wala pang pagpapala, maminamahal na mga dumarating. Walang katwiran. Hindi ka pa mapag-aral dahil walang pera. Minamahal, anong ginagawa ng iyong paa? Yes. Hindi makapag-aral ng pangmalawakang pag-aral dahil walang milyong-milyong salapi. Anong ginagawa ng iyong buhay? Yun ang ginawa ng ating minamahal kinigalabang lista. Ang value ng buhay, masigit pa kaysa salapi. That's right. Minamahal, nung umakyat ang talipaw sulo, nung inutusan ng ating mahal na Panginoon, ating dakilat mabait na Diyos, ang ating minamahal kinigalabang lista, you hold 200 crusades po yata, hindi po nakamali, sinabi ito. Yes. Before year 2000, namin na mahal, nag-usap ang ating mahal na Panginoon. Talagang nanikluhod ang ating minamahal kinigalabang lista, 200 crusades. 200 crusades. Magkano yan? Milyon-milyon. Bawat krusada, milyon ang ginagastos. Yes, amen. Minamahal, pag 200, how many millions? Kaya kinakailangan lumuhod ang propeta ng ating mahal na Panginoon. Humingi ng habag at tulong sa ating mahal na Panginoon. Paano may sagawa ito? Subalit ang ating mahal na Panginoon din ang gumawa ng paraan. He led the man of God. Amen. Para akyatin ang talipaw sulo. Sapagkat may malaking problema doon. Yes. Mga hostage, wala nangyari sa negosasyon. Ating minamahal kinigalabang lista. At tulad mga naunang propeta, here am I, Lord, send me. Yes. Narito ako, mahal na Panginoon, isugo mo ako. Yes, amen. Sa mga taong nangangailangan, in-offer ng ating minamahal kinigalabang lista ang kanyang buhay. Doon sa talipaw sulo. Pinagtagumpay at pinagpala ng ating Amen. Hallelujah. na buong mundo nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Yes. Nakalaya ng mga hostages, binumba, inulan ng bala at mga bomba ang lugar na yan. That's right. No man's land. Dapat kasama na po ang ating minamahal kinigalabang lista. And the prayer warriors, subalit tignan niyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Halos mapulbos ang lugar na yan, That's maminamahal. right.
Subalit, buhay ang ating minamahal lista. And the 12 prayer warriors, nakalabas po sila ng buhay. Tagumpay! Hallelujah. Ang krusada, ang vision, tagumpay ang peace mission. At yung sinabi ng ating malapay 200 crusades, nilampasan pa. Yes, amen. 1,000 crusades. That's right. Equivalent. Hanggang ngayon, pinag-uusapan. Amen. Ang Hallelujah. dakilang himala na ginawa ng ating mahal na Panginoon doon sa Talipaw, Sulu. That's right. Sino makakala na hindi katabla ng bala? Hindi katabla ng kanyon? Ha? Sino may akala na mga mapapangis na beloved Muslim brothers, Abu Sayyaf group na mga bandido, terrorists? Sino makakala na sila po ilalambot ng kalang puso? Napaka-imposible. Yes. Mga minamahal, napaka-imposible. Ha? Minamahal, pati yung mga hostages doon nagtaka sila. That's What right. are these men doing here? Anong ginagawa nila dito? Nangangaral sila rito? What are they doing? Hindi nagkikibit. Alam nila walang magagawa ang ating minamahal ginagalawang lista. Sila mismo nitamatayan ang kanilang kalagayan ng mga hostages na yon. Sabi nila, foreign hostages. What are these men doing here? Anong ginagawa nila dito? Nagkakikibit balikat sila. Pero sa sarili nila, natatakot na sila. Ano mangyayari sa kanilang buhay? And yet, nilalait pa rin nila ang man of God. Habang nangangaral doon sa Talipaw, Sulu. Pero hindi nila alam. Yung pala ang naging solusyon. Yes. Nakalaya po sila. Amen. Ha? Paminamahal, yung kanilang pinagkibit balikat na hindi nila pinaniwalaan ang ating minamahal ginigalbang lista with all humility sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. With all His strength, mga minamahal, pinangaral sa salita ng Diyos. Hindi inisip ang kanyang sariling buhay. Ay namahal. After how many days? Ito na, isa-isa na po sila. Yes. Grupo na sila pong nakalaya. Hallelujah. Amin na mahal. Ngayon lang nila na-realize. Yes. Nakauwi na sila sa kanilang tahanan. Amin na mahal. Nandoon pa ang ating minamahal ginagalawang lista. Yes. Sa Talipaw, Sulu. Nakauwi na sila. Andoon pa rin. Nagsakripisyo pa rin. Binumba pa po. Amin na Yes, mahal. Ang lugar na yan. At sila po isa sa nagsasabi, dapat hindi binumba ang lugar na yan. Nandoon pa ang ating as evangelist William Yes. Mesa. Ganun, mami naman. Sakripisyo. Ang pangangaral ng salita ng Diyos na totoo. Hallelujah. Totoong pagmamalasakit para sa inyong kaligtasan. Hindi pa yung babaw na pagmalasakit. Hindi salita na pagmalasakit. Laki pang gawa. Kapangyarihan ng Diyos. Kanya, mami naman. Iniibig kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Come home to our dearest Jesus. Bumalik loob kayo. Anong balik kayo sa ating mahal? Sapat iniibig kayong lubos. Ayon ang ating mahal may mapapahamak. Yes. Hallelujah. May malulungkot. May madidisgrasya. Mayroong malalagay sa bingit ang kamatayan. Ayaw ng ating mahal na Panginoon. Now is the day of your salvation. Now is the accepted time. right. Sa magitan ng panalangin ito pagtanggap sa ating mahal na Panginoon, pagsisisi, sumunod kayo, maminamasap niyo po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Jesus. Ako po isang makasalanan at ako'y lubos na nagsisisi sa lahat na aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas. Yes. Diyos at hari ng aking buhay, maglilingkod na po ako sa iyo. Tulungan mo ako, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O po dahil namin Ama, Diyos, sa pangalan ni Jesus, narito po mataw sa pusong tumanggap sa iyo. Sa unang dalangin namin na kinigaling ng Kristo, Will de Estrada Meda, your retired prophet, patawarin po sila. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso sa gawa at katotohanan. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan, niligtas mo rin po lahat ng kalmal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Patong niyo po may namaling kanang kamay sa radyo, kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Isipin po natin minamahal ginigalawang lista, Wildes Brother Meda, ang nanalangin, maminamahal sa mga oras ito. Alalo narito po, amin na napapayan sa kala po mga pangailangan, sa mga prayer request, tugurin mo sa mga kapalat, aming sinasaway, lahat na masamang espiritu karamdaman, di so cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong, AIDS, cast out in Jesus' name, be healed, be blessed right now in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Puri ng ating mahal po. Patuloy ang aming panyaya po sa inyo, minamahal.
minamahal na sumubaybay higit sa lahat dumalo sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, pasamantala sa panguna po ng ating minamahal, iginagalan ng Evangelist Lourdes Rodromeda, ating minamahal gigasan Pastor Linus Emeda, the beloved children, nagpapaalam po muna kami. We love you, the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. God bless you po, and good night. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Lord, yung preacher up lang ko niya po ng pagganap po rin ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At misa mapunas ng aming minamahal ginagkala ng Pastor Evangelista. Will Almeida kayo po huwag naman makontento tagapakinig naman dito sa radyo. Pag gusto makadala po mismo sa aming po mga balagwan dito po sa Metro Manila. Every Wednesday, 28 po tayo ng gabi. Araw po ng Biyernes ang ating overnight prayer meeting. 8:30 po ng gabi hanggang 4:30 po ng magandang Sabado. Araw ng Linggo, 25 po tayo ng hapon. At yan po 3 beses na din raw sa KB Amorante Sports Complex sa Eurosas Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa dating Bantrangco Terminal. At ang ating pong TV program, ang gawin po rin po ngayon sa PTV4 every Saturday, 11 to 12:30 po tayo ngayon ng madaling araw ng linggo. At ang ating radio program dito po sa Radyo 1, DCME Kisiteta sa inyo po matalapitan mula Lunes hanggang Sabado. Alas 11 po tayo hanggang alas 12 po ng ating gabi. Tayo po naka-live streaming din po. Please log on to www.radio1.com.ph. At ang ating po mga kababayan, nagkamit po ng pagkapalad biyaya sa pamagitan natin TV ng radio program niyo po donasyon ay pwede po ihulog sa ating pong JMC Video Per View Bronze 390-289574390-2895744. Ating pong bilang telepono sa mga naglalais magkapalalangin for prayer and counseling 419-3019 419-3019 at 3729194 at tubing po natin dakilan Diyos na buhay sa ganito pa rin pong oras at ating bilang muli tayong magkakapiling sa mapawiti balit pansamantala sa pangunang dalangin po namin minamati nagkala ng Pastor Evangelista Will Almeida. Kami po samantala nagpapaalam. We love you so much, but love you more and more. And good night. Beloved, yun natin pong plangin. Attend the Jesus Miracle Crusade International Ministry Upcoming Crusades 2015, JMYC Davao City at Rizal Park, San Pedro Street, Davao City on June 6, 2015 from 5 p.m. to 8 p.m. Kawit, Cavite at Kaingin Covered Court, Kawit, Cavite on June 20 to